Tinawag na glorified disqualification case ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Dagdag pa ng bise, ang mga ibinabatong issue sa kanya ay may kaugnay sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Lanang, Davao City, kaugnay ng nalalapit niyang impeachment trial sa pagpasok ng 20th Congress. Sa kabila raw ito na gustong pigilan ng kanyang mga abogado ang paglilitis. Ngayong may resulta na ang eleksyon, iginit ni VP Sara na maaga pa raw para sabihin kung ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang impeachment trial. Maliraw na magbilang agad ng boto. Hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Sa oras kasi na gumulong na ang impeachment trial, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kailangan para makonvict ang Vice Presidente. Ibig sabihin, 9 na senador ang kailangan ni VP Sara para maabsuelto siya. Hindi na rin daw ikinagulat ng kanyang kampo na tinanggap ni na Congressman-elect Chel Jokno at Laila De Lima na magiging parte sila ng prosekusyon. Well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Sa kabila niyan, handa raw si VP Sara kung ano man ang magiging resulta ng paglilitis. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Tinawag din niyang glorified disqualification case ang pagpapatalsik sa kanyang pwesto at inugnay ito sa 2028 presidential elections. Di na sila mahuman because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Binigyan din daw siya ng hanggang December 2026 ng kanyang mga taga-suporta para magdesisyon kung tatakbo bilang presidente. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons as I did at 2021 with regard to running for president. Sa Hulyo, pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, posibleng umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.